Mga minamahal. Tinry na pala ni Senator Bato de la Rosa lahat ng paraan. 'Di ba? Para makatago siya, abay, ganun pa din. Napapansin pa din daw po itong si Senator Bato de la Rosa. So ngayon, ang strategy niya pala, mga minamahal, yung mag-disguise. Ay, naks naman mga minamahal, magdi-disguise daw itong si Bato de la Rosa. Yung parang ganitong itsura ba? Magdi-disguise daw mga minamahal itong si Bato de la Rosa. Uy, Bato, kahit anong pag-disguise mo, mamumukaan ka pa din. Diyos me. Basahin natin mga minamahal tong balitang to, ha. Sabi dito sa News 5. Ay, nako. Sabi ni Bato, this guys, ibinahagi ni Senator Bato de la Rosa ang isang throwback picture na kuha niya aniya sa break noong 86 Interpol General Assembly Beijing taong 2017. Matatandang sinabi ng senador na sumagi umano sa isip niyang mag-disguise. Sakaling iparesto siya ng International Criminal Court. Sabi niya, tinry ko, nagkap ako, nag-jacket ako, nagmas-mas ako. Nakita ko ng isang tao doon sa Bicol, sabi sa akin ng tao, nagbebenta ka ba ng kamote? Kilala kita. Si Bato ka, si Bato ka. So kahit ano palang gawin ni Bato de la Rosa, mga minamahal, para takasan ang kanyang kasalanan, diba? Dito nga sa ICC, kung sakaling dumating man yung warrant of arrest sa kanya, wala ding epekto. O kahit mag-mask ka man, kahit ano pa mang gawin mo, not unless kung magparetoke ka, Senator Bato de la Rosa, you have all the money. Diba? O, may pera ka, magpapayat ka, magpa-nose job ka, or either palakihin mo yung mata mo, or magpa-buccal fat ka, magpa-chin, lip filler, anong tawag dito sa noo? Ganyan, maybe, baka wala nang makakilala sa'yo. Diba? Pero kung magkakap ka lang, anak ko, madami makakilala sa'yo, baka pagtawanan ka pa. Sabi dito ng mga nag-comment, nakakairita naman yung palusot ni Bato de la Rosa. Sabi pa ni Brenda, Senator Bato attempt to disguise himself seems more like a joke than a serious strategy. If avoiding arrest is really his concern, maybe he should focus on the accountability instead of hiding truth. Mga minamahal, kung ako si Bato de la Rosa, at alam ko naman sa sarili ko na wala akong ginawang kasalanan kasi pinag-utos lang naman yun ni former President Duterte, ba't ako matatakot? Hindi ko kailangang matakot, sa totoo lang. 'Di ba? Harapin ko ang aking pagkakasala kung meron man. Hindi ko kailangan magtago kasi kapag magtago ka, ibig sabihin yun, guilt yun eh. Flight is guilt. 'Di ba? Maybe hindi disguise yung pamamaraan ni Bato de la Rosa. I think aalis to ng bansang Pilipinas. Parang Arnie Teves yung yung labas. Guilty eh. Kapag ganitong mga gawain, mga minamahal, guilty. Sulat natin i-remark lang natin yan. Guilty yung ganitong klaseng gawain na ginagawa ni Bato de la Rosa na magdi-disguise siya, mag-a-attempt siya. Napaka-stupidong napaka-stupidong tawag dito. Critical thinking na magdi-disguise ka and sa tingin mo hindi ka makikilala ng mga tao. My God, Bato, you are a senator of the Republic of the Philippines. And alam nila yung kilos mo kasi lagi ka nakikita sa media, 'di ba? My God, mga minamahal, that was so ridiculous coming from a senator na ganyan yung Diyos ko naman, mga kababayan, vote wisely. You know, Senator Bato de la Rosa is running as a senator and I hope so many of Filipino will not vote for him. 'Di ba? Instead, choosing a candidate na mayroong credibility sa sarili. May hino-hold na accountability and transparent sa bawat bagay. Kasi kung yung katulad ni Bato de la Rosa, it is such a mess. Messed up. 'Di ba? Meron na nga tayong Robin Padilla na bobo. Samahan nyo pa mga minamahal ng mga traditional na politician na inherit lang yung posisyon, 'di ba? Dinastiya.
Samahan niyo pa ng mga artista. My God. Bumili tayo ng taong nagsiservisyo sa taong bayan. Although, wala namang perpekto na mga tumatakbong senador. Sa totoo lang. Pero choose the lesser evil. 'Di ba? Pumili ng medyo may kasalanan to. Pero yung hindi naman sobrang dami. 'Di ba? Kasi itong ginagawa ni Bato de la Rosa, sign of guilt na to. Pansin ko na to mga minamahal. Pero alam nyo, kahit anong pagtatago ni Bato de la Rosa, okay, you can run. Run as you can, but you cannot hide. Hindi mo pwedeng taguan yung ginawa mo sa extrajudicial killings nung panahon ni former President Duterte. Remember, ang tapang mo, 'di ba? Hinamon mo pa si Trillanes. O, inulit ko na naman muli. Hinamon mo pa si Trillanes. And ang sabi mo, bring it on. 'Di ba? Okay, nandito na yung ICC. Wala ka pang warrant of arrest. Ganyan ka na. 'Di ba? Nababaliw ka na. Napaka-idiotic ng palusot mo tapos i-discuss mo pa into public, pagtatawanan ka lang. Hindi ka ba nahihiya? Ha? Nagawa mo pa talaga, I don't know if it is a joke matter, pero if it is kung ito ay joke matter, kung ito ay laughing matter, this is not funny. Bato de la Rosa, kasi nagmumukha ka lang clown sa mga tao. 'Di ba? Elected senator ka pa man din ng bansang Pilipinas. Tapos meron kang, potential arrest. Tapos yung critical thinking mo, ganyan. 'Di ba? So maybe itong si Bato de la Rosa aalis ng bansa. Ayaw niyang magpakabayag. 'Di ba? Ayaw niyang magkaroon ng bayag. Ayaw niyang magpakalalaki. And I think, yan yung gagawin niya. Flight is guilt. 'Di ba? Itsura ni Bato de la Rosa. Diyos mio. Manipulation, brainwashing the mind of the Filipino. I think ganyan yung gusto niya. Tapos, yung naratibo niya nga sinasabi ko sa inyo, 'di ba, na hindi daw siya, tinanggalan daw siya ng security details. Yung narrative niya dyan, mga minamahal, is magmukha siyang kaawa-awa. And we all know that. 'Di ba? Pansinin ninyo, gusto niyang magmukha siyang kaawa-awa, kinakaawaan. Like, parang siya pa yung biktima. 'Di ba? Sitting senador pa man din. Nakakahiya. Yung ganitong sistema ni Bato de la Rosa, nag-a-advocate ka na ayaw mo ng mga kriminal, pero ikaw, tumatakbo ka sa kaso mo. Di ba may advocate niyan si Bato de la Rosa na walang kriminal, eklabush, bla bla bla. Pero ikaw mismo, hindi ka pa nga nahatulan pero yung kilos mo parang kriminal na. So, hindi sulit yung bayad ng buwis namin sa'yo. Hindi talaga, really, mga minamahal. To be honest, hindi sulit yung bayad ng mga taxpayers. Especially na ako kasi nagbabayad ako ng tax. Lahat kayo, mga minamahal, nagbabayad tayo ng tax. May VAT tayo, ITR, 'di ba? Hindi sulit yung pasweldo ng taong bayan sa'yo. Kasi instead na maging magpaka-public servant ka, nag-a-acting as a criminal ka na. 'Di ba? Tapos acting like parang makapili. Alam niyo yung makapili? Yung sinaunang panahon, may basket sa 'di ba? May basket sa mukha tapos open lang yung yung eyes lang yung nakikita. Makapili. Ngayon naman kitang-kita na natin sila makapili. Pero, tumatago lang sila sa salitang mahalin natin ang Pilipinas, pero yung kanilang kilos is literally na makapili. 'Di ba? Anyway, mga minamahal, laughter is the best medicine. So, I think problematic itong si Bato de la Rosa, but he still, he still choose to be happy. Happy sa pagtatago. Diba? Oh my God. During your era, atapang atao, tapos ngayon, atakot atao. My goodness. Okay. Ang dami nga nag-comment mag-surgery ka. Oy, posible daw mga minamahal na Bato will go to backdoor. Posible daw, magba-backdoor itong si Bato de la Rosa. And you think people are foolish to be fool sa mga sinasabi mo? Hindi kami pinanganak kahapon, Bato. So, kahit anong sabihin mo,
may pananagutan ka pa din. Alright? So, yun po mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo. So, pengi lang po ako ng comments, likes, and share mga minamahal. And also, don't forget to click the subscribe. Yan, mahalaga yan. Click the subscribe and hit always the notification bell for more update. Yun lamang po. Maraming salamat. Ingat mga kababayan.